Panginoon sa magandang umaga po. So ako po muli ang inyong pong lingkod, si Kuya Alan, pagbabahagi po ng maiksing salita sa araw po ito. Bali, bago po tayo mag-umpisa, ayan po muna akong manalangin. Lord, Ama, salamat po ko Diyos sa muli sa araw po ito. Sa pag-ibig. Pinagkaloob niyo po Panginoon sa ating lugar. Salamat po sa isang bagong buhay na naman. Ang bagong pag-asa po pinagkaloob niyo po sa ating lugar. Lord, narito po muli kami ako sa iyong harapan, O Diyos, upang magbahagi ng iyong salita sa umaga pong ito. Dalangin po namin. Dalangin ko po. Dahil po O Diyos, ang siyang magpala po sa iyong salita o Lord yan at muli sa mga manonood. Maraming salamat po O Diyos ang iyong puso at ang kanilang Lord, yung pamalinis sa iyong harapan, kaya po na pagkakaroon at dapat niya po kung sa ako sa mga oras po yung pagkayan. So, ang pag-aaral po natin ngayon ay matatagpuan po sa aklat ng Genesis chapter 4. So, alam po natin na ang Genesis is a book of beginning. The beginning of the universe, creation. Sa first 11 chapter, pangalaman po ng Genesis, marami po tayo mababasa ng mga first things appear. First man, first woman from God, first marriage, first home. Kung pumasok din ang unang kasalanan, unang kamatayan, unang sacrifice, at unang rin pagsamba. Unang pagpatay, the first curse, and at marami pa po tayong mababasa na kung saan ito nga po sa aklat ng Genesis ay dito po nag-umpisa. So sa ating pong pag-aaral sa aklat ng Genesis chapter 4, ito po alam natin, pamilyar po tayo dito sa katauhan po ni Cain at saka ni Abel. So si Cain po yung pong unang anak ni Eva at na Adan. So alam naman po natin na kung saan ay si Adan mismo ay galing sa alikabok ay nangyari ng Diyos, and then after that si Eve ay kinuha sa balakang ni Adan. At ito nga po, nung time na kung saan ay nagkaroon ng yung natin sa Genesis 3 about doon sa serpent, sa kanila pong pagkasama ni Eva at Adan, ang naging unang anak po nila ay itong si Cain. So, at sumunod, yung pong kapanganakan ni Abel. So, may mga nagsasabi po kung saan, sabi, gambal daw po sila, pero wala naman po nasasabi sa teksto. Basta ang basa ang lulong po ay na kung saan, unang ipinanganak na si Cain at ang pangalawa ay si Abel. So yan po yung unang anak nila, the first family, unang magkapatid din. At unang, kumbaga, nangyaring disaster sa pamilya. Sila po yung, kumbaga, yung pagkamatay po ni Abel. So, ang story po na ito ni Cain ay isang patunay na kung paano ang kasalanan ay nagpatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Ito ang kauna-unahang nasulat ng pagpatay at pagtitiganti. Which is, alam naman po natin, wala po nagturo ng pumatay dahil nga po ang kasalanan ay pumasok na sa sanlibutan kung kaya ito po ang naging unang bunga. Lagi natin naririnig na kung saan kahit yung isang bata, kahit hindi mo turuan niya na gumawa ng masama, and yet sa kanila pong pag-unti pong paglaki, natututo po silang magsinungaling, natututo silang magalit sa kapwa nila kalaro. Kasi bakit nga po? Dahil since nung pumasok po yung kasalanan, yan na po yung naging bunga, yan na po yung naging ugat. At ito nga po yung doon sa katawan po ni Cain. So yun nga po, dito rin natin mababasa sa story ni Cain ito yung unang worship after the fall, the first sacrifice.
the first expression of hypocrisy, the first occasion of false religion, and self-righteousness, and then also it is the first introduction about the common grace ng ating pong Diyos. So, but the main thing in this story of Cain is to introduce us to the first reprobate, the first unbeliever. Ang katauhan ni Cain ay ang klase ng tao kung gaano kasama ang isang tao. Diba? In fact, sabi doon sa 1 John chapter 3, verse 12, hindi gaya ni Cain na siya'y masama na at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuloy. So, dito pa nabasa natin na kung saan nga masama po yung gawa ni Cain. And then in Jude 11, sa aba nila sapagkat sila'y nagsisilakad sa daan ni Cain at nagsigaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at nangapahamak sa pagsalansang ito. So sa katawan ni Cain, yung tulad, yung mga yung mga taong halos na katulad niya, mga during that time, ng Balaam, lahat mga prophet. At ito nga kung si Abel, ay ang sabi, isang matuwid na tao. At nanampalataya siya sa Diyos. Marahil, ganun din po yung mga, ng mga magulang nila, yung after ng mga phone nila. Subalit ito nga po ay taliwas sa katauhan ni Cain. So mababasa natin na halos ilang beses na kung saan binanggit ang pangalan ni Cain dito sa chapter 4, from 1 to 17, almost 14 times. So basahin ko muna po yung first part ngayon, hanggang 5 tayo. And then maybe to the following sunod po yung kalahati. Genesis 4, 1 to 5. At nakilala ng lalaki si Eva sa kanyang asawa at siya'y naglihim at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapangalaga ng mga tupa. Datapot si Cain ay magbubukid ng lupa. At nangyari na lumalakad ng panahon ay nagdala si Cain ng isang andong ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay na kanyang tawan at ang mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang andong. Datapot, pinilingap si Cain at ang kanyang andong at ang pilit ng malinaw si Cain at namanglaw ng kanyang mukha. So muna po tayo doon sa hanggang sa kaya, iba ko na kanina, ito rin po yung una na kung saan nagkaroon ng first ng offer nila. So kung titignan po natin ang sangkap ng tagpong ito, lahat po ito ay negative. Hanggang sa verse 16. Isa lamang po yung mababasa natin na dito na ika nga ay positive. Ito yung sa kanya kapong pagsila. Sabi doon, nung ipinanganak itong si Abel, si Cain, sabi nag-anak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. With the help of the Lord. Yung the rest, wala na po. Halos kumbaga parang negatibo na sa katauhan po ni Cain. Doon sa verse 4, mamahan natin na kung saan para matutunan yung inggit niya sa kanyang nakababatang kapatid. So, unang punto po ay unbelievers have a hopeful beginning. So sabi ko nga po, yung katauhan po ni Cain, ito po yung isang makikita natin na hindi talaga na-regenerate o walang pananampalataya. So sabi doon, now the man, that's Adam, had a relationship with his wife, Eve. And she conceived and gave birth to Cain. And she said, I have gotten a man with the help of the Lord. So kumbaga nandun agad yung pag-asa. Nung mag-asawa, marahil, ito nga po, si Eva agad, after na sila nagkasala. So sa umpisa pa lamang,
ay nagkaroon na sila ng pag-asa kumbaga sa kabila ng kanilang kasalanan, nililingap pa rin sila ng Panginoon at binigyan sila ng anak. At sabi doon, nag-anak sila sa tulong ng sa tulong ng Diyos. The actual Hebrew word yada means to know. The man know his wife. Kumbaga, it is a sexual relations to know in intimate way. Kaya din doon sa verse 17, si Cain nung nagkaroon siya ng sa kanyang asawa, so his wife. Hanggang doon sa verse 25. And Adam know his wife again, and she gave birth to a son. This time the son name was Seth. So yung yada, o yung no, doon is, ibig sabihin po, is saying that intimate relationship in the human sense. So, kumbaga, sa mag-asawa nga, yung sa sexual relationship. At kahit po yung no rin, ginamit din kung saan sa Amos chapter 3 verse 2. Sabi doon, Israel only have I known. Hindi po ito nangangahulugan na kung saan ay hindi kilala ng Diyos yung ibang tao na during that time. But ito po ay nangangahulugan na kung saan yung intimate relationship niya sa isang tao. Gaya din doon sa John chapter 10. Sinabi niya, my sheep hear my voice and I know them. So, kumbaga, in the sense of the intimate relationship, ito pong binabanggit po dito. So, the word know is the word of intimacy. So, yung pong pangalan ni Cain o ni Cain ay from the Hebrew word Cain. It's the idea of a craftsman. It carries the idea of a smith. A smith is usually associated with someone who works with metal. So, ito yung mga ancient time na halos po yung trabaho ng mga unang mga tao po noon. Hebrew language even uses the word to refer what is made by a craftsman. So, Cain can also mean a formed thing, a thing formed by a craftsman, like a spear, or like a sword. And then, a formed thing or a made thing. So, kaya nga, kung aanohin natin na kung saan kaya nung sinabi ni Adam, ni Eva, and that's what he says, I have gotten a made thing, something made from the Lord, something created by the Lord, something from the Lord. And I have named it that made thing. So kung ano sinasabi dito ni Eva, na nga, kaninang pinangalan niya na ito ng Cain dahil alam ko na ito ay nanggaling sa Diyos, isang bagay na ginawa ng Diyos. At alam naman po natin na tayo bilang mga tao ay talagang nilikha ng Diyos. So kumbaga, napaka yung unique yung pangalan ni Cain po dito. At alam naman po natin na kapag ng pangalan ng ang mga sa Bible, laging may kahulugan po yan, hindi maaaring hindi wala. So kaya ito yung naging pangalan ni Cain na kung saan alam niya na ang Diyos mismo ang gumawa nito o nagbigay nito. So the Bible tells us, of course, that all human life comes from God. It is not just a matter of biological process. It is God who gives life. It is God who places the soul, the eternal living soul, in the human body. It is God who works the miracle of the creation of new life. So, lahat ng yan ay alam natin na galing sa Diyos. So, I have created a man or made a man with the Lord. In either case, Eve, the mother of all living, know that child was born by the power of God operating in her and that child. So, nga, isang regalo ito sa kanilang mag-asawa mula sa Diyos. Marahil iniisip ito ni Eva ng time na kung saan marahil ito yung sinasabi ng Panginoon doon sa Genesis na siyang dudurog sa ulo. Is that seed of the woman who bruised the head of the respectable serpent. Marahil ito po yung iniisip ni
Eva during that time ng pinanganak itong si Cain. But sumunod itong pagdating doon sa verse 2, nagkaroon na naman ng pangalawang anak. Itong mag-asawa at pinanganak na mo itong si Abel. Si Abel, ang meaning naman po niya sa Hebrew word is Hebel. It means amer breath. Kumbaga yung napaka-iksing yung hininga ba. At gaya ng nabanggit doon sa Psalms 144 verse 4. Man is like a mere breath. His days are like a passing shadow. Kumbaga parang sabi dito na maiksi lamang yung buhay. At ganoon din sa James chapter 4 verse 14. James 4:14. For what is your life? It is even a vapor that appeared for a little time and then vanish away. So kumbaga, kami nga dito, napaka-iksi lamang ng buhay. At malaman natin dito sa ating pag-aaral at nga, nung namatay po itong si Abel, pinatay itong si Cain. So kumbaga parang ganun lamang kaiksi yung buhay, ganun lamang sandali lamang. At hindi mo na isulat dito kung hanggang anong edad yung naging edad po ni Abel. But during that time, bago pa po yung pagkano ng baha, halos umabot yung edad ng tao, almost 930 years. Subalit ito kung kay Abel, hindi ko na itala kung gaano katagal yung kanya pong buhay. Nung time na kung saan siya ay kinatay ng kanya pong nakatatandang kapatid. So, Abel was a keeper of flocks, but Cain was a tiller of the ground. Ito sa verse 2. So, yun na po yung halos na binanggit dito at pwede po natin pagkakilanlan sa mga kapatid na ito. Si Abel ay nagpangalaga ng mga tupa, datapwan si Cain ay magbubukid ng lupa. May mga nagsasabi na kung saan daw kung profession, yung trabaho ng dalawang ito is para bang kinukumpara sa isang good and evil. Pero hindi po yun ang naisip para parating doon. Dahil kung titingnan po natin na kung saan parehas po marangal ng trabaho yung sa dalawang ito. Itong kay Cain at kay Abel. Hindi po ito nakakahulugan na kung saan ang isa ay mabuti at yung isa ay masama. In fact, marami pong mga halos ng mga tao during Old Testament, gaya ng Moses, David, Jacob, ang trabaho po nila ay sa nagkalaga ng mga tupa. At sa during time ng Panginoong Jesus, mababasa naman natin doon na kung saan yung binigyan din ng halaga ng Panginoon na tawag yung mga magsasaka, yung pagtatanim. So wala pong related yan na kung saan masama o mabuti yung profession ng dalawang pong ito. But ito nga po yung pangunahing kinabubuhay ng mga tao during that time, yung pagtatanim at ang pag-aalaga po ng mga hayop. So napakaganda po, ika nga marahil nung una, yung samahan ng kapatid na ito, at marahil yung samahan ng pamilyang ito. Bilang mga magulang, siguro nakikita po nila kung paano naglalaro pa itong si Abel at saka si Cain. Dahil ito rin po mga magulang ng dalawang ito, wala ng sawa na kung saan pangaralan yung dalawang ito. From time na kung saan ay tinaboy ng Diyos ang mga kasawa ito si Eva at siya sa Eden, marahil ipinaliwanag na nila sa magkakapatid na ito o pinakilala nila ito yung regarding about sa Diyos. Marahil itinuro na nila ito habang
unti-unti po silang lumalaki. Ipinakilala na ni ng mag-asawang ito. At subalit din nga po, yung kasiyahan ito ay napalitan ng kalungkutan. Dahil po doon po sa ginawa po ni Cain sa kanya pong kapatid. So marahil wala pong naman dito, baka parang na-verify na kung saan ay talagang may may inggit na o may galit na o may sama na ng loob dito si Cain kay Abel. Kung doon hindi naman po na-record, marahil yung time na dating na iisipan nila na maghandog sa Panginoon, yung talagang handog ni Abel ang dating kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kung marahil yung mga time din naman kung saan si Cain kinalulugdan din ng Panginoon yung kanyang handog. Hindi natin alam, wala namang na kung saan ay nabanggit dito, kung saan ay madalas nilang ginagawa ito pag-offer nila dito. Walang nabanggit basta kang lamang doon. Dahil naman sabi dito na masabi sa Biblia na kung saan parehas po silang naghandog, subalit niya kinalugdan ng Panginoon yung handog ni Abel kumpara sa handog ni Cain. At yun nga po yung isang na kung saan kung ihahalin tulad natin sa panahon natin ngayon, na yung katauhan ni Cain, kumbaga kung ano na lamang yung maisipan niyang gawin ba na pumasok sa isip niya, yun ang ibibigay niya para sa Diyos. Which is ganun din sa mga tao. Kaya nga, sabi nga, halos pumasok yung time ng mga religion dahil ang pagtutuhan ng mga tao, hindi nga yung matubalik yung relasyon nila sa Diyos kung sila po ay magkasala. At kahit ano nga na lamang maisipan nilang gawin na which is hindi nakabase sa salita ng Panginoon, yun na lamang yung kanilang ginagawa. At marahil yun din yung way nung ginawa po ni Cain. Probably, itinuro sa kanila ng mga magulang yung way, yung tamang paghahandog. Yun, yung time na kung saan nagkasala itong si Eva at Adan, anong ginawa po nila? Nagtakip sila ng isang dahon para doon sa hindi malantad yung kanilang masaselang bahagi ng katawan. At alam naman na natin na kung saan kapag kayo, hindi naman pwede yan, kung saan yung dalawang kamay mo, itatakip mo doon sa masaselang bahagi ng katawan mo, paano ka makakakilos daw, paano ka makakagalaw doon. So mismo ang Panginoon mismo yung gumawa ng kapamaraanan para matakpan yung kasalanan kanilang ginawa. Sabi, nagpatay sila. Pumatay ang Diyos ng isang hayop at yung balat ng hayop ang ginawa ng Diyos na kung saan pantakip para doon sa maselang bahagi ng mag-asawang ito. But, nga po, itong si Cain probably itinuro sa kanila ng kanya pong mga magulang yung tama talaga pag-aalay o pag-ahandog. Subalit hindi po ito yung sinunod ni Cain. Pagkos nag-alay siya o naghandog siya base sa kanya pong kaalaman. So kumbaga doon pa lamang nakita na talaga natin o magkakaroon na talaga tayo ng figure out na kung saan hindi lamang Diyos talaga ang unang nilabag ni Cain, kundi marahil yung kanya rin pong mga magulang nilabag niya. Sabi ko nga po sa inyo kanina, probably itong magkapatid kong ito talagang tinuturuan na ng mga magulang ng tamang pagmaraan patungkol sa Diyos. So, makikita natin na kung saan, yung pangalawa, unbelievers offer an acceptable worship. Remember, nung time na kung saan ay halos napasadahan yung kulto ni Kuya Ate, dito sa topic niya, na kung saan niya about ng worship, naging kalugod-lugod sa Diyos, kay Abel, compared kay Cain. Dahil yung marahil yung kailangan mayroong dugo o yung taba ng hayop
Pwede namang sabihin ni Cain doon sa kanyang kapatid na ako ay mag-aalay din sa Panginoon at ito yung tamang paghahandog. So, never know, hindi po natin alam ano, batid nga, marahil yung pong motibo ng katauhan ni Cain ay hindi po tama nung time na to. Kaya makikita na nga po natin sa katauhan ni Cain yung mga tao sa panahon po natin ngayon. Ito yung katangian ng tao na kung saan yung tumatalikod o din nagsisisi sa harapan ng Diyos. O kaya kapahamakan po yung kanila pong sasapitin. So sabi ko ako po kanina, alam naman natin na from the very beginning ang tao ay religyoso. Kung mapapansin nga po natin kung saan ang halos lahat ng mga bagay na nalikha ng Diyos, ginagawa ng mga tao na kung saan para makalapit sa Diyos. Subalit din nga po, hindi yun yung tama ng acceptable sa Diyos. Yung ganong klase po ng pagsagwa. So probably, kahit itong si Cain, sabi nga doon, is a worshiper, is also a religious, but yun nga po, mali ng kapamaraanan ng kanyang pong pagsagwa. Kaya sabi doon sa verse 3 ng chapter 4, at nangyari na lumalakad ng panahon ay nagdala si Cain sa kandog ng mga bunga ng luma sa Panginoon. So probably, nga po, alam ni Cain, worshiper dito. Hindi natin alam, baka yung pong kandog na ito, yung mga bunga na ito, sa either na tira-tirahan lamang, o hindi ito yung unang bunga dahil pagdating doon sa, di ba, mababasa natin sa aklat ng Leviticus, although hindi pa lang ito, wala yung time na ano, nandoon yung regarding among mga crop, offering, ginagawa, mga pananim. So, sabi ko nga, walang nakasaad po dito kung hanggang kailan nila ginagawa ng magkapatid na ito, yung kanila po pag-o-offer. Kung every yearly, o weekly, o monthly, wala po naka dito. So, balik sa katawan po ni Cain, makikita po natin na yung bang agad nag-manifest sa kanya yung kanya pong ginawa. Kaya nga, marahil ng mga time na kung saan bata siya, okay, siguro nakakasunod siya nung una sa mga pinapagawa sa kanilang mga magulang, na ito yung parang offering, ito yung Cain, Abel, ito yung gawin ninyo. Kapag kayo mag-o-offer sa Diyos, ito ang kailangan gawin ninyo. Subalit, nung dumating siya dito sa punto marahil nasa sa tamang pagkamasya na, sa tamang pag-iisip niya, kung mature na yung kanyang isipan, marahil nag-decide na siya para sa kanyang sarili. Bakit kailangan kong sundin mga magulang ko? Pwede naman siguro. Total, unang bunga din naman, unang ani din naman ito. Una rin naman na, bakit? Yun din ang gagawin ko. Marahil yun po yung nasa sa isip ni Cain during this time. Sabi ko nga, itong dalawang magkapatid na ito, probably, tinuturuan din talaga ng kanilang mga magulang. Natin. So, Cain brought an offering. This is an act of worship. Probably comes not only from a command from his parents, but very likely a command from God. Not recorded in Genesis, but we can assume that God commanded such offerings. Otherwise, how would they know to bring them? So, paano nga po nila malalaman kung paano yung dadalhin yung hindi nila ito inalaman din mismo sa Diyos. Dahil alam natin na during that time, na ang Diyos mismo ay direktang nakikipag-usap sa kanila. Yung tinig ng Diyos ay narinig nila. So, probably ganun din marahil yung nangyari sa magkapatid na ito. Narinig nila yung tinig ng Diyos. At idagdag pa nga diyan yung mga paalala sa kanila ng mga magulang. Subalit, ito nga po si Cain, habang lumalaki siguro, habang nagkasa kanyang tamang pag-iisip na, yun, nag-decide na ng para sa kanyang sarili.
At usually, ganyan din talaga yung tao na kapag bawang nasa sa tamang pag-iisip na kahit alam talaga nilang mali, sige lang ng sige. At yan yung karamihan nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya tayo ay patuloy na nagkakasala at lumalayo tayo sa Panginoon. Hindi tayo base doon sa kanyang instruction, sa kanyang salita. Now, yung the word offering here is from the here word mina. As a word letter which is referred the offering that the Lord instituted in the Mosaic law. That offering became a regular part of the Levitical system of offering. Ito siya ko kanina, although yung wala naman po kung saan nga po yung regarding about ng Leviticus sa katulad ng Leviticus, pagkahandog po nila, but probably ito nga po ay marahil ginano sa kanila ng Panginoon, instruct sa kanila, marahil nga po, instruct sa mag-asawa kung paano sila maghahandog. So, at marahil alam din nila na kung saan ang nais ng Diyos kung maghahandog sila yung pinaka-best. Kaya nga sabi ko yung offer ni Abel para sa kanya, yung talagang pinaka-best. Which is yung hayop. Yung gaya nga po nabanggit ko kanina, which mababasa natin sa Genesis chapter 3:21. Sabi doon, ginawa ng Panginoon Diyos si Adam, ang kanyang asawa ng mga kasultang balat. Sila pinamigat. So ito po yung marahil ito nga po yung instruct sa kanila ng Diyos na yung offer lamang nila. Ng time na kung saan pag nagkasala sila, na kailangan merong may mamatay. So, sabi natin na magyan ng kasalanan ay kamatayan. So, in the sense na nagkasala itong si Eva at Adan, ang pinatay ng Diyos, isang hayop. Pwede nila patayin yung isa sa kanila. So, mismo yung gumawa na rin mismo ang Panginoon ng kapamaranan po ng solusyon para po yun sa kasalanan itong mag-asawa. And then, probably nga, ganun din po yung nais ng Diyos na ihandog during that time. So I think that we got instituted that some should narrate that principle. So and I'm sure that God has communicated that the kind of sacrifice na natin doon ako saan na ituro ko sa kanila. Subalit yung akong offering, itong si Cain, yung kanyang sariling kapamamaraan. So dito pa lang talaga makikita na natin kung paano yung naging ugat nga po ng kasalanan. Kung kumapasok, imagine nagkaroon na siya sa sarili niyang pasya. Pero pwede naman siguro na kahit yung time na kahit nagkasaling mga magulang ng magkapatid na ito, pero yung time ni Cain ay hindi niya nasundan yung yapak na kanyang mga magulang. Sabi niyo nga, since nasa tama na siya pag-iisip, pwede na siya pumili ng tama at balik nagpasya siya base sa kanyang sa kanyang nalalaman o base doon sa kanyang kagustuhan. There are only two ways you can approach God. You approach God offering Him what you achieve, or you approach God realizing that you deserve death, and you recognize that by offering a sacrifice in the of the need for a substitute who can die in your place by which your sin can be covered. So kumbaga, nga, ikaw na mismo, sa iyong sarili, ikaw mismo ang nagpasya. At hindi na-recognize agad niya yung kanyang kasalanan. Kung marahil, kung nag-offer siya nung dapat i-handle, probably, matatawarin naman din siya ng Panginoon. So, here is the first example of false religion. There is the first example of the religion of human achievement, where somebody gives to God what they produce with no recognition of the necessity of atonement by substitution and death. There is a picture of false religion. Isang halimbawa din ng mga self-righteousness. So,
Kaya pagdating doon sa verse 4, chapter 4 rin, nagdala rin naman si Cain, ang pangalan ng kanyang akaw at nataman at ngayon, pagdating ito pa ang sabi at ang kanyang andon. At hindi lamang talaga, basta yung hayop yung binigay po ni Abel. Yung kalidad, yung kanya pong inihandog. So what we see with Cain was he brought something which reflected his own achievement with no particular regard for its quality. On the other hand, Abel brings the best of the best, offering of an animal as a symbol of his own need to have his sin covered by the death of an innocent substitute. So yun nga po, yung ginawa ni Abel, yung pinaka-best na inihandog niya para sa Panginoon. And all of those animal sacrifices were simply pictures of the one sacrifice that actually takes away sin, the sacrifice of Jesus Christ. And so I think it is important to realize that God must have given them instruction regarding animal sacrifice, and not just animal sacrifice, but the best of the best. The spotless lamb, which so wonderfully depicts Jesus Christ. This is sacrifice that recognizes sins and death and the need for a substitute. So nakita natin na tama yung kung ginawa ni Abel. But when the Lord had regard, meaning accepted. Sabihin, nung nagustuhan po ng Diyos yung offer ni Abel, when a person called God has regard for Abel, that means for his heart, for his spirit, his attitude, his faith, yung kanyang saloobin. So, titingnan natin na tama na yung sacrifice na ginawa ni Abel, dahil po, tama yung kanyang puso, tama yung kanyang pangungali, kumbaga, tama yung kanyang pananampalataya. So, kaya nung paalala natin yung topic ko yan regarding about ng worship. Hindi tayo pwede basta na lamang sasambahan ng gano'n na lamang sa Panginoon o mag-aalay. So kailangan nandun din tama yung way ng ating pagsamba, tama yung ating sinasambahan. Hindi lahat ng pagsambay masasabi namin tama, kundi yung sino ba yung ating sinasamba at ano ba yung way o yung ginagawa natin. Nasa tama ba tayong pananampalataya? Tama ba yung ating yung ating puso? Yung ating pag-uugali, yung ating attitude? At alam natin na ang Diyos ay di yan nakatingin. Sabi nga, nakaano siya sa ating puso, kung ano laman ng ating puso, hindi natin tinitingnan kung ano man yung estado ng ating pamumuhay, kundi mismo yung puso natin kung tama sa harapan ng Panginoon. God always look on the heart, and there was a man who worshiped God with his heart. So kaya nga nung sabi doon sa 1 John chapter 3, tulbakin kanina na kung saan si Abel ay righteous, matuwid. Bakit po? Kasi tama yung kanyang kung pagkamamaraanan at tama din yung kanyang pong attitude. The heart of Abel was right, God had regard for Abel. And the sacrifice of Abel was right, God had regard for his offering. And then in verse 5, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog at nagtinig na maningang si Cain at namandigaw ang kanyang mukha. So, instead nga po na mag-confess si Cain dito sa kanyang naramdaman, dahil alam naman niya talagang mali siya. But the following verse, nakikita po natin. So, kumbaga, nandoon na, nag-thinking na siya ng galit at nilalakit sa kanya pong kapatid. At ito makikita natin yung pangatlong punto na kung saan third, they resent the true worshiper. Una, sabi ko nga po,
Unbelievers have a hopeful beginning. Yung pangalawa, they offer an acceptable worship. And then pangatlo, the represent the true worshiper. So kumbaga, nandoon yung galing niya. So talagang mga tunay na mananampalataya. It is the same thing sa panahon natin ngayon. Kung titingnan natin, bakit kung minsan yung mundo para o yung mga kung sabihin natin general lang mundo, kahit yung mga kasamahan natin sa trabaho, mga kasamahan natin sa bahay, kung tayo na tayo po ay naging mananampalataya, para bang ang tendency nila, galit na galit sila sa atin, para bang iwas sila ng iwas sa atin. So, kumbaga, nung time na unti-unti tayo lumalakad sa katotohanan, doon natin nakikita yung mga talagang tunay at talagang tapat natin mga kaibigan. Which is, ito rin po yung nangyari sa katauhan ni Cain. So, nakita natin sa katauhan niya na kung saan, kung gaano yung naging bunga ng kasalanan. Nandun na marahil yung inggit niya, yung galit niya. Nagtagin niya na siya sa kanyang puso, sa kanyang isipan, na kung paano niya gagawa ng hindi maganda yung kanyang kapatid. So imagine, dapat inisip niya, ay kapatid ko to, dalawa na nga lang kami. Ay, nung time na yun, ito po ba yung gagawin ko? Instead na dapat itinama niya na lamang yung sarili niya, yung buhay niya, yung katauhan niya. Lumapit siya sa Diyos at nagsisi, marahil lumapit din siya sa kanyang mga magulang na nagkamali siya, pero hindi po nagtulog ang ginawa ni Cain. So makikita natin na kahit na sabihin, nag-o-offer din siya. At sabi ko nga po kanina, probably, religious na tao din itong si Cain. Pero dahil nga po na hindi tama yung kanyang puso, o kaya sa kanyang katauhan, mas iningatan niya yung kasalanan. So Cain became very angry. At ganyan nga po yung mga nangyayari sa atin ngayon. Bakit yung mga hindi mananampalataya? Galit. Magalit sa ating mga mananampalataya. Ay, isipin nila bakit pwede bang umarahid. Ganon din ang ano ni Cain. Hindi lang siya nagalit sa kanyang kapatid. Marahil mismo, galit din siya sa Diyos. So bakit para mang ganon yung pagtrato mo? Yung handog lamang ng kapatid ko yung kinalugdan mo, pero yung sa akin, hindi. So, probably, ganoon din yung emotion po ni Cain during that time. Marahil after niya pa, yung tinig ng Diyos. Kaya nga, doon, ang time na kung saan tinanong ng Diyos, nung after ng patayin ni Cain si Abel, marahil tinanong ng Diyos kaya nasaan yung kanyang kapatid? Ano tayo ng mga susunod na verse? So, marahil pinakuusap na talaga siya ng Diyos na bakit naman mag-iisip sa galit? Bakit ka sasama ng loob sa atin? Ibinigay ko naman sa inyo yung instruction, yung tama. Bakit nyo kakagalitan? So, marahil ganoon din sa panahon natin ngayon, hindi po natin pwedeng isisi sa Diyos kung ano man ang kahihinatan natin. Hindi natin pwedeng isisi sa Diyos na kung saan doon, bakit meron pang bakit meron dapunta sa impyerno at bakit meron napunta sa langit. Dahil from the very beginning, ang Diyos nag-usap na sa tao. Sabi nga, naglagay ang Diyos na salita niya sa ating mga puso. And yet, tayo po mismo mga tao, ang mismong gumagawa ng dahilan upang tayo po ay lumayo sa Diyos. Nagaya ng katauhan ni Cain. Siya mismo yung gumawa ng dahilan upang ang Diyos ay magalit sa kanya. Now, which is kung titingnan, pwede naman nga po siyang humingi ng tawad sa kanya kung nagawa. Pero hindi. Bagkus, after nito, sa paglipas ng araw o panahon, galit. Inanakit yung kanya kung nararamdaman. Instead na humingi siya nga po ng tawad sa Panginoon.
Sa libro sabi yun that rising up into his face is getting furious. Kumbaga para ngit-ngit na ngit-ngit sa galit, galit na galit. Hindi lamang yung ito yung basta yung mukha dito ni Cain, basta lamang na namaklaw. Kundi yun nga, yung sa puso niya, nandoon yung talagang galit na galit. So kaya, sa panahon po natin ngayon, hindi po natin pwedeng isisi sa Diyos kung ano man po yung kahihinatnan natin. Dahil malinaw na kung saan marami mga tao ang ginamit sa atin ng Diyos upang tayo po ay manubad sa Kanya, upang humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Huwag na po nating hintayin pa o huwag na po nating gayanin pa yung kapamaraanan na ginawa po ni Cain. Na which is kung may time po tayo, kung may pagkakataon na talagang isuko po natin yung ating pong sarili sa Panginoon. Sabi nga doon sa katauhan ni Abel, sabi ng ang buhay ay maiksi lamang. So hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo tatagal sa mundong ito, sa daigdig na ito. Compare po doon sa eternal life na ibinibigay po sa atin po ng Panginoon. Huwag po natin isipin na kung saan ay matagal pa naman ang pagdating ng Panginoon. Siguro maraming magtatagal pa, pero yung pong buhay po natin, hindi po natin hawak, hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo kukunin ng Panginoon. Kaya nga, laging inaano sa atin, ini-encourage po tayo na hanggang may mga pagkakataon, ayusin po natin yung ating pong sarili sa Panginoon. Hanggat malakas pa tayo, hanggat humihinga pa tayo. Huwag po tayo magtanim ng galit o hinanakit na gaya ng ginawa ng nitong pong si Cain. Instead, lumapit tayo sa Diyos na, Lord, nagkasala ako. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran sa aking mga kasalanan. So, kaya po sa mga ito, kumbaga, from the very beginning hanggang ngayon, paulit-ulit na lamang po, kumbaga, nangyayari. Diba, sabi ko nga, sa time ni Cain na wala namang talagang nagturo o gumawa sa kanya mga ganung bagay, pumatay. Sabi ko nga po, dahil sa pagpasok po ng kasalanan, ito po yung kinahihinatnan natin po ngayon. Dahil kung hindi nga po pumasok ang kasalanan, wala tayo, wala saan natin, walang sakit, hindi tayo nakihirap. But ngayon, nandito tayo sa sitwasyon ganito, may time pa, may oras pa, para ituwid po natin kung ano man po yung ating mga pagkakamali. Kung pagkukulang sa ating mga kapwa at higit sa ating pong Diyos. Kaya nga yung mga previous namin na topic regarding ano sa religion, kung nandutong po tayo sa tamang pananampalataya, may pagkakataon pa. So ito po ay ating pong itama. Dahil hindi po lahat ng worship na sa inaakala natin na yun ay magiging kalulutan sa Diyos ay tatanggapin niya. Kung ito man pong ating pagsapapunto, ibase lamang doon po sa ating katauhan, ibase lamang po doon po sa ating nalalaman. Subalit hindi po doon sa pamantayan ng Diyos, wala, sayang din lang po. Sayang yung ating mga gagastusin, sayang po yung ating pong mga pagpapagod. Kung yung standard po ng ating pong pagsamba ay hindi rin po nakabase doon sa po sa nais ng Diyos na mangyari. So, sa umaga po ito, yan, hanggang dyan po muna tayo at sa mga susunod na sa next po natin, pag-usapan natin yung mga yung remain first doon po sa katauhan po ni Cain at kung paano nga po natin maibigyan ng tulad yung tao sa panahon ngayon, yung during that time, sa panahon po ni Cain. Imagine kung ilang taon na ang lumipas. And yet, ganun pa rin po tayo, ganun pa rin po yung sitwasyon ba ng
ng tao. Kaya kung titingnan natin para tila walang pagbabago, sabi nga, unless nakalaman po na kung saan ang Diyos mismo yung gumawa ng kapamaraanan sa buhay po natin, never po tayo makakalapit po sa Kanya. Pero ito nga, sa katauhan ni Cain na to, marahil talagang kinaan na siya ng Diyos na kung saan na manumbalik sa Kanya. Marahil bawat oras o panahon, talagang inaano siya ng Diyos. Kumbaga, inuusig yung konsensya niya na kung nagkamali ka sa ginawa mo, tapos pagkakamali mo talaga, bakit hindi ka alam? Mahabaging Diyos ako, bakit hindi ka lumapit? Pero hindi. Ang puso niya po talaga ay sa pagre-rebelde. Ang puso niya talaga ay tutulong sa pagtalikod. At ganyan po yung tao ngayon sa panahon po natin. Sabi ko, hindi po natin pwedeng isisi sa Diyos kung ano man po yung magiging kaiinan ng buhay po natin. Remember, marahil nagpadala na siya ng mga tao para bahaginan tayo ng salita niya. Okay, kung hindi natin naunawaan yung salita niya, okay, nagbigay siya ng papaliwanag. Pero, again, tayo rin pong tao, lagi po nagdulong pagpapaligas po ng ating puso. Kaya dalangin ko po, wala pa po tayong ganap na relasyon sa Diyos, sa ating pong Panginoon Jesus. Sabi ko nga, hindi pa po huli ang lahat. May time pa. Na itama po natin ang ating pong relasyon sa Diyos. Itama po natin at magiging maayos din po yung pakikitungo natin sa kapwa. Kung magiging maayos po yung ating pong relasyon sa Diyos. Susundin niya na po yan. Kumbaga, sunod-sunod na po yan. So, praise God po at tayo po ay manalangin. Anong banal, Lord, salamat po Panginoon sa araw ng ito, O Diyos, nagsing salita po Panginoon, ang pinagbulayan po Panginoon sa umaga po ito, O Diyos. Nakita po natin ang God ang sitwasyon. Marahil po kung tayo na kung saan ang Diyos ay hindi mo po ako ginagawa po Panginoon o God. Marahil hindi po ako dahil na kung saan nga po o Diyos ay kung wala ang iyong pong habang sa akin ay tungo sa kapahamakan ng ating pong mga kasabihan. Lord, patawad nga po Panginoon o Diyos sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasala Panginoon. Lord, alam nga po Panginoon sa katuhan nga po natin na kahit sila ang po o Diyos ang buhay. Hindi mo namin alam, maraming 60, 70 o 80 kung magiging maingat po kami sa aming mga sarili o Diyos. But kung i-compare na po ito sa eternal life na pinagkalong po Panginoon sa ating lugar. Lord, kung kaya nga po Panginoon, umulit, Lord, madalangin po Panginoon sa iyo o Diyos, mamagitan po agad sa mga tao, wala pa pong ganap na relasyon po sa inyo o Diyos, na sila po agad magpag-ayos po sa inyo. Bago pa po makuli ang lahat. Sila po o Diyos ay lumapit sa inyo. Kaya kung malaman po agad ang tulong ng Diyos na dapat po nilang paglingkuran at pag-agsak ng Panginoon. Lord, patawaran niyo po kami, Panginoon, po agad sa kabila ng sa mga palagayan po kami. Kung minsan, O Diyos, yung aming pong way, yung aming pag-worship po sa inyo, O Diyos, ay hindi po kanalang-tanggap, Lord, hindi po namin sa inyo. Nakapanawaran, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na nandulong po ako ng patuloy na habag sa mga sa aming Panginoon. Naway hindi nga po kami patuloy na matulad sa kapag-platform na tayo, O Diyos. Habang may pagkakataon pa, may oras pa, na magsisi po kami at talikuran ng inyong po, O Diyos, na gawa po ng mga pagkakasala. Lord, salamat po. Once again, sa ano, Diyos, kami po yung mga pinunguan. Natuto, Panginoon, sa inyong salita. Lord, sa mga kapurihan, sa mga katagalagin,